Good day! You're listening to J1 King Talk Podcast. We pray that this message will bring encouragement and enlightenment to your soul. For more updates, you may visit us at J1 King Talk Facebook. Here's your message for today. Father God, napakabuti mong tunay sa bawat isa po sa amin. Dahil alam po namin, O Lord, Ikaw lang ang aming maaasahan, Panginoon. Ano man ang sitwasyon namin, Panginoon, ano man ang nararanasan namin, ano man ang tayo ng buhay namin, Panginoon, wala po kaming ibang lalapitan kung hindi Ikaw lang. At Ama, alam po namin sa umagang ito, pinagtagumpay mo na po kami, Panginoon. At Lord, naniniwala kami, Panginoong Yesus, na sa araw na ito, matindi ang gagawin mo sa bawat isa po sa amin. Holy Spirit, Ikaw po ang siyang kumilos at alam po namin, Lord, napakakapal ng presensya mo, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat at sa pagtuturo ko, Lord, Ikaw po ang makita, Panginoon. Ilagay mo lamang po ako sa iyong likuran. At Lord, ang sabi mo sa iyong anak, hindi mo ko ipapahiya, Panginoon. San man ako pumaroon, ako'y sasamahan mo at ako'y pagtatagumpayin mo. Kaya ako'y tagumpay, Panginoon, dahil Ikaw ang kasama ko sa oras na ito. Thank you so much, Lord. In Jesus' name, Amen. Title po natin sa umagang ito, Power to transform. Kapangyarihang makapagbago. Ang sabi po sa ating teksto, 2 Corinthians 13:13, gagawin ko ito upang patunayan sa inyong si Kristo ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Hindi siya mahina sa pakikitungo sa inyo, kundi makapangyarihan. Alam niyo po, tayo po sa mundong ito, ay puno po tayo ng takot at pangamba. Kasi, hindi po natin alam kung sino yung dapat natin pagkatiwalaan. Amen po ba? Kasi lahat po sa mundong ito, nagbabago. Amen? Nagbabago po ang edukasyon, ang agham. Lahat po yan, nagbabago. Kahit po yung mga gadget nga po natin, di ba, talagang laging nagbabago. Amen? Pati po yung mga sandatahan, pati po yung mga politiko, nagbabago. Amen po ba? Pero hindi po natin alam kung sino yung dapat natin talagang pagkatiwalaan. Amen po ba? Tingnan mo nga po yung katabi mo. Mukha ba siyang mapapagkatiwalaan? Siyempre naman, amen ano? Mapapagkatiwalaan tayong lahat. Anak tayo ng Diyos diba? Ang lahat po ng bagay sa mundo ay nagbabago. Pero isang bagay ang hindi pwedeng baguhin ng mundo. Ito po ay ang tao. Lahat po ng bagay nagbabago, pero ang mundo hindi kayang baguhin ng tao. Hindi kayang baguhin ng mundo ang tao. Bakit? Kasi Diyos lang ang may kakayanang makapagbago sa isang tao. Amen po ba? Ngayon po ay nasa huling panahon na tayo. Amen? At talagang makikita po natin na totoo po yung sinasabi sa Bible na ang mabuti ay lalong nagpapakabuti at ang masama ay lalong nagpapakasama. Amen po ba? Alin po kaya tayo doon? Saan po kaya tayo doon? Sa nagpapakabuti o sa nagpapakasama? Amen, sa nagpapakabuti. Tandaan po natin, wala po tayong kakayanan maliban ang Panginoong Hesukristo lamang po ang magbago sa atin. Ang Panginoong Hesukristo lamang po ang may kapangyarihang magbago. Sabi po sa ating title, kapangyarihang magbago. Amen? Kaya po seryosohin na natin ang paglapit sa Diyos para po maranasan natin ang kanyang pagbabago. Amen? Seryoso na po. Kasi nasa huling panahon na tayo, dapat seryosohan na. Amen po ba? Dalawang bagay po ang dapat natin tatandaan. Amen? Dalawang bagay po, mayroon pong pagbabago na wala namang nangyari. Nagbago nga pero wala namang nangyari, wala namang saysay.
Tapos, yung isa po, nagbago at talagang nakita natin na napabuti. Amen? Example po ng nagbago, wala namang nangyari. Halimbawa, bisyo, paninigarilyo. Black, sample lang to ha. Wala akong pinaparinggan ha. Halimbawa, naninigarilyo ka. Dati wala kang pakialam. Wala kang pakialam sa nakikita mo. Kahit sinong makita mo, wala kang pakialam, naninigarilyo ka. Ngayon, nalaban mo sa Bible na ang katawan pala na ang ating katawan pala ay templo ng Diyos na hindi pwedeng pausukan. Amen? Ngayon, nagbago ka. Dati, naninigarilyo ka sa kahit saan, wala kang pakialam sa tao. Ngayon, naninigarilyo ka na sa CR, sa tindahan. Di ba? Nagbago ka nga. Nagbago ka lang ng ano. Di ba? Yung mga nagbabago, ganun eh. Nagbabago lang ng paraan, pero wala namang nangyayari. Amen po ba? Dapat pag nagbago ka, sa ikabubuti mo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, dapat pag nagbago ka, sa ikabubuti mo. Dapat pag nagbago ka, yun talagang bago na. Hindi mo nagagawin yung mga bisyo mo. Binago na ni Lord eh. Amen? Yun po yung example na nagbago pero wala namang kasaysayan. Hindi naman napabuti. Amen? Ito naman po yung example na na nagbago at talagang nakita natin napabuti. Amen? Marami po tayong mga kapatiran na binago ng Diyos. Tulad po ni Rica Peralejo. Peralejo nga po ba, hindi Paralejo? Di ba talaga makita natin, dati bold star siya, di ba? Peralejo o Paralejo. Basta may ho, pwede na yun. Dati bold star siya, di ba? Pero ngayon makikita natin, pastora. Di ba? Ginagamit ang Diyos. Makikita natin na nagbago at talagang napabuti. Amen? Sino pa ba? Yung anak ni Dolphy. Di ba? Makita natin, dati nabalitaan, nagsunog ng bahay yun. At talagang nakulong. Pero ngayon naman, napakatindi talaga, nagbago, napabuti. Alam nyo, one time, nag-preach din yun sa Rosario. Grabe ang pagsama ng Lord sa kanya. At saka grabe yung pabor. Di ba? Makikita natin yung talagang napabuti talaga, nagbago. Marami pong iba. Sino pa ba? Si Dennis Roldan, no? Dati po siyang PBA player, tas artista. Tapos, mayaman, congressman. Pero nabalitaan din natin siya ay nakulong dahil sa droga yata yun. Pero ngayon, grabe. Nag-preach din yun sa Rosario dati. Guwapo. Hindi, nag-preach yun sa Rosario dati. Guwapo talaga siya. Pero grabe. Talagang matindi talaga sinasamahan ni Lord. Dati, hindi siya makalabas ng ibang bansa kasi nga, siya ay nakulong. Pero grabe, nakita yung pabor ng Panginoong Yesus, ginagamit siya kahit saan lugar. Amen? Marami tayong mga kapatiran na nakita natin nagbago at talagang napabuti. Amen po ba? Ako po, sa biyaya ng Lord, talagang makita nyo naman, sa biyaya naman talaga po ng Lord, talagang nagbago. Kasi, dati po ako ay chain smoker. Yan. Dati rin ako maninigarilyo, kaya na-example ko yung paninigarilyo. Sinabi ko lang yung pangalan ni Black, kasi paborito ko si Black eh. Hindi, dati po ako naninigarilyo, at mas grabe po ako manigarilyo noon. Sa isang araw, nakakatatlong kaha ko. Di ba? Buti na lang. Tapos nagkaroon na ako ng spot noon eh. Nag-a-abroad ako. Dinaya-daya lang. Pero sa biyaya po ng Lord, talagang grabe. Yan po ang instant talaga na binago sa akin ng Panginoon. Tapos ako din po noon ay manginginom. Hard pa. Taray, hard Hindi ako nagbibir. Naalala ko noon kami dalawa ni Pastor Jamil. Hindi kami pwedeng hindi iinom bago matulog. Nagumpisa kami sa bilog, yung gin. Tapos, nung hindi na kami makontento doon, nag-4 kantos na kami. At lahat ba ng mga flavor, yung pomelo, yung mga ganyan, lahat na na namin, natikman na namin. Hanggang sa huli, hindi na namin malasahan, Sprite. Tapos hanggang sa huli, kahit tubig at mani, kaigi na kaming dalawa. Basta iinom kami kada gabi. Ganun yung buhay namin na talagang makikita mo talaga na talagang binago talaga ng Diyos sa biyaya niya.
At saka dati po noon, number 1 ako sa pagsisinungaling. Naalala ko noon nung ako estudyante. Mapasok ako, mahilig akong mangupit. Mangupit ng tuition fee. Halimbawa, yung tuition fee ko 6,000. Kasi computer Computer ako. Kukomputerin ko yun. Kasabot ko yung teacher ko. Gagawin ko 12,000. Wala akong pakialam wala akong pakialam sa nanay ko tsaka sa tatay ko. Yung nanay ko nagkakandahirap na, yung tatay ko kakandahirap na sa pagdadrive. Wala akong pakialam. Ganun ako noon, wala akong pakialam sa mundo. Basta makuha ko lang yung gusto ko. Kasi nga, bunso po ako sa amin. Pag ako ginusto ko, ganun ako noon. Pero ngayon, iba na sa biyaya ng Lord. Amen? Naalala ko noon, pag umuwi ako, lagi ako may bagong sapatos. Mga mamahalin, Skechers. Sasabihin ng nanay ko, saan na naman galing yan? Sa classmate ko po, hiniram ko lang. Hindi niya alam, sa akin yun, binili ko kasi malaki ang kupit ko sa sa tuition fee. Siguro napapansin nung nanay ko, matagal na, hindi ko sinosoli. Bakit di mo pa sinosoli sapatos na yan? Mayaman ho yung ka-classmate ko, ibinigay na sa akin. Ganun po ako kagaling dun magsinungaling. At alam po yan ng aking kapatid. Talagang pwede po ako markahan ng 1 pagdating sa sinungalingan. Pero ngayon po, sa biyaya ng Lord, binago ng Diyos. At talagang napabuti. Amen? Ang ating pastor, yan, si Pastor Jamel. Grabe rin po ang pagbabago ng Diyos sa buhay niyan. Dati po, tunay na. Buti na lang talaga, naging pastor. Kung hindi, sa gwapo ang daming nagkakandara pa. Taray talaga. Alam niyo ba, ikakasal na kami, may naghahabol pa. Haba ng buhok ni pastor, Taray, ikakasal na lang kami, may nag-aapila pa. Sabi ko, ang gwapo talaga, Sister Chip talaga. Daddy, mamaya, yung pang grocery ko, ikaw, fill up ka dito. Hindi. Dati po talaga, grabe, babaero po yan. Alam nyo, magkasama na kami sa... Alam nyo po, magkasama na kami sa may jeep. Kasama na ako sa jeep, magugulat ako, may kakindatan pa. Sabi ko, tunay na talaga itong lalaking to. Hindi pa nga natatapos sa isa'y dadagdag na naman. Tapos, sa bahay kami. May ka-text. Aalis daw siya, Mami, Ang tawag kasi namin noon, asawa ko Asawa ko, alis ako, punta ako sa promotion namin. Sige, alam ko naman kasi ako makiramdam pagkita-kita ko sa cellphone, may katagpuan pala. Kikita kami sa ganyan. Sabi ko, tunay talaga. Hindi po talaga. Sa biyaya. Kaya minsan, pag nakikita po siya ng mga kaibigan niya dyan sa Grubar, si Jamel, pastor, born again. Ilang buwan lang yan, babalik na yan. Sabi pang gano'n, kasi hindi makapaniwala talaga Kaya ako naniniwala talaga sa Panginoon, kung sino yung matindi, yun talaga ang tinatawag ng Lord. Talagang matindi si Pastor, gwapo Gwapo talaga. Daddy, dadagdagan mo pang grocery ko. Amen? Hindi. Talagang makikita po natin, sa biyaya naman po talaga ng Lord, talagang nakikita natin na napabuti at talagang nagbago. Amen po ba? Dapat po, pag nagbago ka nga, sabi ko nga sa kanina, dapat sa ikabubuti mo. At totally dapat tatalikuran mo na yung mga bisyo mo. Amen? Dapat tulungan din po kasi natin yung sarili natin Amen? Kasi ang Diyos, gusto kang baguhin, pero ang sarili mo naman, ayaw mong tumulong. Dapat mayroon ka din bahagi. Hindi lang lagi, Lord, bahala ka na, ganyan-ganyan. Dapat may bahagi din tayo. Makita naman sa atin ni Lord na nagpupursige rin tayo na gusto nating magbago. Amen? Alam naman natin si Lord ang nagbabago ng buhay ng tao Amen po ba? What? Aray, amen At ang sabi po, ang ibig po sabihin ng pagbabago, ito ay nangangahulugang palitan o baguhin. Ito patungo sa bagay na iyon. Sabi ko nga po kanina, dapat kung ikaw hindi maganda ang dati mong kaugalian, dapat ngayon, nabago na. Amen po ba? At ang sabi, isa pang pagbabago, ito'y nangangahulugan ding baguhin siya ng lubusan
at biglaan upang maging higit na mainam at maganda. Amen? Dapat pag nagbabago ka, yung mapapaganda ka, no? Baka naman sasabihin mo, Lord, gusto kong magbago. Gusto kong maging kamukha si Piolo Pascual. Gusto kong maging kamukha si Christine Hermosa. Hindi ganun, ha? Huwag yung mga ganung pagbabago. Huwag di, yun. Ang gusto ng Lord, mapaganda tayo sa kaluwalhatian niya. Hindi sa kahit ano pa man. Mamaya babago ka, paparito, okay nga ako para maging maganda, maging mabago. Hindi ganun, ha? Dapat laging positibo para sa Panginoon. Amen? Ang pagbabagong anyo ay isang positibong salita na may layuning mapabuti ang bagay o ang taong iyon. Amen po ba? Alam niyo po sa Korinto, halos lahat po doon talaga puro mga makasalanan. Sa Korinto po, doon po ay may mahilig sa kalaswaan, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ngalunya, mga bayaring lalaki, at mga taong iniwan ang natural na hilig sa babae at lalaki. At maaring sila'y mga magnanakaw, gahaman, at lasenggo, sinungaling. Alam niyo po makikita natin na sa tao negatibo. Kasi makita natin puro kasamaan eh. Amen po ba? Negatibo po sa tao ang dating. Amen? Dahil hindi po maganda ang ginagawa nila. Amen po ba? Pero dahil po sa mga kasalanang yon, ay nagkaroon po ng pagkakataong kumilos ang Diyos sa buhay nila upang sila po ay makapagbago. Amen? Kaya po, okay lang po yun minsan na may mga naririnig tayo ng mga ganyan, may mga kasalanan, may mga hindi magagandang ginagawa. Kasi lagi po natin tatandaan, ito po ang magiging daan para po makapasok ang Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay at tayo po ay makapagbago. Amen po ba? At ano po ang sabi? Paano daw po natin makikita? Makikita po natin ang Diyos talagang may kapangyarihang makapagbago. Una, ang pagmamaskara sa tao upang takpan ang kanyang kahinaan ay nakikita niyo po ba? Malinaw po ba? Ay nagdudulot lamang ng higit pang pinsala. Kapag tinago po natin yung kasalanan po natin, hindi po tayo mapapabuti. Amen? Yun daw pong nagtatago sa maskara ay hindi daw po napapabuti. Amen? Dapat po, aminin natin ang ating kasalanan. At number 1, aminin po natin sa Diyos na talagang tayo'y nagkasala. Kasi tapat naman ng Diyos basta aminin lang natin na tayo nagkasala. At nakita ng Diyos yung puso natin na talagang pinapakita natin na Lord, naamin ko, nagkakasala ako. Nakikita ng Diyos yun. Patatawarin niya tayo, banal siya, na tayo ay patatawarin. Amen? Ipagtapat po natin sa Diyos, huwag po tayong magtago. Amen? At ang sabi, kapag pinagtapat natin sa Diyos, gaya ng kanyang ipinangako, bibigyan niya tayo ng pagnanasa at kakayahan na magawa ang kalooban niya. Yan po ay nasa Pilipos 2:13. Amen? Paano daw po natin malalaman na ang talagang Panginoong Jesucristo ay makakapagbago? Number 2, ang kahinaan ng tao ay hindi balakid upang mabago siya ng Diyos. Amen po ba? Huwag po natin laging sabihin na tao lang ako, nagkakamali, mahina. Amen? Huwag po natin laging sasabihin yan. Alam niyo po, ano rin ako dyan, kasi minsan pagka nagkakasala po ako, pasensya na, tao lang, mahina. Pero wag daw po natin laging ikakatwiran yun. Amen po ba? Pero hindi po yun ang hadlang. Amen? Kasi yung kahinaan po natin yun po ang magiging daan upang baguhin tayo ng Diyos. Amen po ba? Ito pa nga po talaga yung paraan yung mga kahinaan natin ito para makapasok ang Panginoon sa atin. Amen po? At number 3, paano natin makikita na ang talagang kapangyarihan ng Diyos ay makapagbago? Ang kapangyarihan ng Espiritu upang mabago ang tao ay walang hanggan. Ang kapangyarihan ng Espiritu upang mabago ang tao
ay walang hanggan. Amen? Kaya alam niyo po tayo, lagi natin na naiisin talaga yung Holy Spirit na talagang gagabay sa atin. Kasi pag minsan may nagagawa kang hindi maganda, tapik, yan yung Holy Spirit. Anak, yan ka na naman, di maganda yan. Diba? Kaya alam niyo po, lagi po natin danasin yung Holy Spirit. Amen? Kasi hanggang nasa sa atin po ang presensya ng Diyos, umasa po tayo na pwede po nating maranasan ang kapangyarihang makapagbago sa buhay natin ang Diyos. Amen po ba? Amen? At ang sabi po, maiksi lang po to. Maiksi lang po ang aking preaching. Iksi pa ba? Biglang ganun eh. At ang sabi, ang banal na Espiritu ang kapangyarihang nasa atin upang mabago ang buhay. Sabi ko nga po kanina, napakatindi, napakasarap. Dapat ang isang Kristiyano laging nararanasan ang presensya ng Diyos. Amen po ba? At ang sabi, matapos mabautismo ng isang mananampalataya, natanggap niya ang kaloob ng banal na Espiritu. Ito po yung makikita natin sa mga Gawa 2:38. At paano daw po natin mapapanatili ang kapangyarihan? Paano po natin mapapanatili ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa atin? Number 1, panatilihing malusog ang Espiritu, ang pang-araw-araw na pananalangin. Amen? Dapat daw po, para daw po mapanatili natin yung kapangyarihan, yung banal na Espiritu sa atin, lagi daw po tayong araw-araw na nananalangin. Ako po sa biyaya ng Lord, sa biyaya lang naman po talaga ng Lord, wala po tayong pagmamalaki. Sa biyaya po ng Lord, talaga pong nagpe-pray araw-araw. At dati po ay, nasabi ko na nga po yun, nag-umpisa lang po ako sa 30 minutes, 1 hour, ngayon po nagdadalawang oras na ako. At grabe po yung kapangyarihan ng Diyos kapag ikaw lagi kang nananalangin. Amen? Kaya kayo po, ini-encourage ko kayo, lagi po kayong manalangin kasi ang daming ipinapakita ng Lord sa inyo, ang daming ipinararanas ng Diyos sa inyo. Grabe. Alam mo, yung sa sarili mo na kapag nananalangin ka, luluhod ka pa lang, alam mo na nandyan na si Holy Spirit. Alam mo, nandyan na yung kuryente. Diba? Kesa yung madalang kang manalangin, kapag luhod mo, ang tagal-tagal mo nagwo-worship, hindi mo maramdaman si Holy Spirit. Kaya alam nyo, ang sarap po, araw-araw, lagi po tayo manalangin. Pagluhod pa lang natin, ramdam na natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Tapos pag nananalangin po ako, pinapakita sa akin ng Diyos yung mga anghel. Dito po kasi kami lagi nananalangin pag maga. Tapos ang nakakatawa po nun, dati po isa lang ako, ngayon po marami na akong kasama. Nandiyan na po sila Ate Big, sila Ate Divine, si Mama, si Eugene. Wow, si Eugene nakakasama na sa pananalangin. Madami na po kami dito. Tapos one time nakasama din namin sila Udong ng gabi. Ang sarap po. Maririnig mo pag nanalangin ka, kakanta ka, may mga anghel na kumakanta. Grabe talaga. Grabe yung hindi mo ma-explain pag ikaw lagi kang nananalangin. Ang sarap. Ang sarap talaga. Tas kapag ka nag-pray ka kay Lord, feeling mo laging tinutugon ni Lord kasi lagi mong nararanasan yung presensya niya eh. Amen po ba? At ang sabi, pagbabasa ng Biblia at pagbubulay-bulay doon. Amen? Hindi lamang dapat po tayo ay nananalangin, dapat po nagbabasa din tayo ng Bible. Alam mo, minsan po dyan nakorek ako ni Pastor kasi ako mahilig po talaga ako mag-pray, pero hindi naman ako mahilig. Nagbabasa naman po talaga ako ng Bible, kaya lang yung iba talaga. Pero dapat po pala talaga balance. Kung paano ka nagpe-pray, kung hindi ka nagpe-pray, ganun ka din katindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Tsaka ito'y pinagbubulay-bulay mo. Amen? Dapat laging balance. Kaya ako, mula po rin sinabi sa akin ni Pastor na ganun. Ngayon po sa biyaya ng Lord, nagagawa ko na rin po yun. Sa biyaya po niya. Amen? At ang sabi po, pagsusumikap na maisabuhay ang mga salita ng Diyos. Yan, pagsumikapan daw po natin na maisapabuhay ang salita ng Diyos. Kasi baka mamaya nga nananalangin ka, nagbabasa ka ng Bible, pagkatapos mo naman dun, nainis ka kaagad, ay puto bumbum ka. Ay
may mga ganun ba? Dapat yung mga binabasa natin, nararanasan natin, tsaka yung mga naririnig nating mga word of God, hindi lang po basta pumasok, labas. Ito po yung isa pamuhay po natin. Amen? Kasi ito po ang isang paraan para mapanatili po natin ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Amen po ba? At ang number 2, paano natin mapapanatili ang banal na Espiritu sa ating buhay? Maging matiyaga at masikap. Ang pagbabago ay hindi daglian sa tao. Amen? Ang pagbabago po ay isang proseso. Amen? Hindi po yung, naalala ko po noon, nung ako nga po ay, yung naninigarilyo, tas na-hospital po ako, nasa Japan ako, tusok-tusok talaga yung lalamunan ko. Nadala ako, sabi kong ganun, ay magbabago na talaga ako, aalisin ko na talaga yung paninigarilyo ko. Pero alam niyo po, gumaling ako mga ilang linggo, balik na uli. Amen? Kaya po yung pagbabago po talaga, proseso yan, hindi basta gusto mo lang. Hayaan mo ang Panginoon. At ang maganda po doon, maganda po araw-araw tayong binabago ng Diyos. Amen po ba? Kasi pag araw-araw nararanasan mo ang pagbabago ng Diyos, mararanasan mo ang presensya ng Diyos. Amen? Kasi pag biglaan ka na binago ng Diyos, wala nang trabaho sa iyo ang Holy Spirit, ayos na ayos ka na eh. Amen po ba? Kaya sabi po dito, proseso ang pagbabago. Amen? At yun po ay dapat nating maranasan araw-araw ang pagbabago ng Diyos. Para maranasan po natin lagi yung presensya niya. Amen po ba? Sino po gusto dito laging maranasan araw-araw ang presensya ng Diyos? Amen. Araw-araw po tayong magpabago sa Diyos. Amen po ba? Number 3, sabi, paano po magiging mananatili ang banal na Espiritu sa atin? Matakot sa Diyos. Matakot sa Diyos. Ang banal na takot ay nagpapanatili sa pananampalataya upang maging masunurin sa Diyos. Makita po natin yan sa pahayag 14:7. Matakot daw po tayo sa Diyos. Hindi po ito yung sinasabi nating takot na pag may nanakit sa'yo, natatakot ka. Amen? Hindi po yun ha. Hindi po yun yung sinasabing takot. Ang takot pa na sinasabi dito ay yung may paggalang, pagmamahal, at paghanga sa Diyos. Amen po ba? Ito po yung sinasabi nating takot. At dapat araw-araw po nabubuhay tayo ng may banal na takot sa Kanya. Amen? Kung matatakot po tayo, wala po tayong ibang katakutan kung hindi ang Panginoon. Kung natatakot ka sa asawa mo, kapatid, sinasabi ko sa iyo, dapat ang katakutan mo si Lord. Amen po ba? Ang dalas, ano po ang sabi? Paano po natin mapapanatili ang presensya ng Diyos sa atin? Number 4, magsumikap na naaayon sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Magsumikap ka. Yan po naririnig ko kay John and Marcia eh. Magsumikap ka. Amen? Tayo po, magsumikap daw po tayo. Amen? Upang maranasan po natin na patuloy ang kapangyarihan ng Diyos na makapagbago sa atin. Amen po? Dapat po, ginagawa po natin yung bahagi natin sa Panginoon. Amen? Sabi nga po sa kasabihan, just do your best and God will do the rest. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo at ang Diyos na ang bahala sa'yo.